Magandang araw mga viewer at mga subscribers. Ito at papasok na ako ngayon. Pero ako ay nabutan ng ulan dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue. Silong muna tayo. Hindi nagtagal ako ay nakasakay din. Buti na lamang at hindi pa umuulan sa may bahagi ng Quezon Avenue o EDSA nung ako ay dumating doon. Mas kampante akong dumaan dito sa may Quezon Avenue, corner EDSA, dahil ang footbridge dito ay may mga CCTV at may mga nagbabantay. Ilang metro ang layo mula sa footbridge ay mararating na ang Quezon Avenue MRT Station. Buti na lamang at gumagana na ang mga escalator at elevator dito. Tumatagal din ng halos 20 minutes to 30 minutes ang aking biyahe sa MRT mula Quezon Avenue hanggang sa may Taft. Pagbaba sa MRT Taft, ako ay mag-jeep papuntang Nichols at ako ay bumaba dito papuntang Runway Manila. Grabe ang init ng mga nakaraang buwan, kaya mas pinipili kong dumaan dito sa Runway Manila dahil bukod sa magandang view, air condition ito at higit sa lahat, covered ang walkway. Nakita ko pa nga ang isa kong kasamaang loader din na naglalakad din dito papasok. Siya nga pala si Clint, ang kare-regular lamang na loader dito sa 1UP. Ito naman ang view mula sa aming office kung nasaan naroon ang aming mga biometrics. Biometrics na aming ginagamit sa pag-time in at pag-time out. Ganito ang setup namin kapag wala pang flight. Nag-aantay na tawagin para pumunta sa bay at mag-abang sa parating flight. Kapag mayroon ng bay ang isang flight na parating, saka kami pinapapunta kung saang bay ito magdadock. Aabangan namin ito several minutes prior to arrival. Ganoon din pag loading. Kapag loading naman o kakargahan ng aircraft, kung saan naroon ang bay ng naturang eroplano, ay doon namin pupuntahan at mag-aabang. At kapag ready na ang mga items na ikakarga, ay magsisimula na kami sa aming loading. Kadalasan, 30 minutes to 1 hour bago ang arrival ng aircraft ay pinapadeploy na kami sa bay nito. Pacific destination to our Pacific Manila. We are now taxiing towards the... Pagdating ng aircraft sa bay, ang equipment operator ay ang tumatayong marshaller. Kami namang mga loader ay ang nakatayo sa gilid upang maging wing walker o wing guide. Binabantayan namin ang pakpak ng aircraft kung ito ba ay tatama o sasabit sa anumang mga elemento sa gilid nito. Wala kasing side mirror ang mga aircraft, kaya hindi makikita ng piloto kung may tatamaan ba o mahagip ang wingtip o pakpak ng aircraft. Iga-guide namin ang aircraft na ito hanggang sa ito ay maandar pa at hihinto lamang kapag ang marshaller ay sumenyas na ng stop sa piloto kapag ito ay nasa tamang stop bar na. Kailangan din na sakto sa stop bar ang paghinto ng marshaller sa aircraft upang maikabit ng maayos ang aerobridge. Kung saan ang aerobridge ay dinadaanan ng mga tao mula aircraft papunta sa arrival area. Kapag nakahinto na, kailangan hintayin muna namin na huminto ang kulay pulang ilaw sa ilalim ng aircraft para lapitan ito at lagyan ng chocks, hazard cones at iba pa. Ang oras ng aking shift ay nag-uumpisa sa hapon at nagtatapos sa gabi. Kapag madilim na o pag lumubog na ang araw, kailangan na naming mag-ingat ng doble. May mga lugar kasi sa paliparan na hindi gaano maliwanag ang mga ilaw. At kapag hindi gaano maliwanag, marami nakaabang
na peligro. Throwback video muna tayo ng aming arrival dito sa NAIA Terminal 4 bago pa ito gibain ilang taon na ang nakakaraan. Matapos ang mahigit 8 oras na pagtatrabaho sa rampa, oras na para umuwi. At buti naman ay hindi umulan noong araw na yun. Hindi kami nabasa sa rampa at hindi rin ako nabasa sa aking pag-uwi. Ito na nga pala ngayon ang parking area ng NAIA Terminal 3 kung saan nilaparan ang kalsada at tinanggal ang iyong puno. Nonto si JC. Gago. Ito nga ang Saboy. Ito ang pinakamalapit na daan papunta sa mga sakayan ng jeep mula sa NAIA Terminal 3 papuntang Baclaran at MRT 3. Minsan kapag pagod galing sa trabaho, kumakain muna ako bago sumakay ng jeep kung may pangkain. Kung walang pangkain, uwi na lang sa bahay at sa bahay na lang titingin kung mayroong makakain. Kung meron, kakain konti. Kung wala, inom na lang ng tubig, tapos tulog na. At pagdating ko naman dito sa may sakayan ng EDSA Carousel, sa may Taft Avenue Bus Station, ay wala akong naabutang bus. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago nakasakay. Maya-maya pa ay may dumating ng bus. At hindi rin nagtagal ay umalis na ito. Awa ng Diyos, hindi na siya nagtagal dahil minsan inaabot pa ng kalahating oras ang kanilang paghihintay dito sa bus stop nito bago umabante. At dahil gabi, tuloy-tuloy ang aming paglalakbay sa kahaba ng EDSA. At makikita nyo naman, walang traffic dito sa may bahagi ng Magallanes, partikular sa may papuntang SLEX. Paglampas namin ng Magallanes Interchange, ang sumunod na bus stop ay ang Ayala. Medyo nagtagal ang aming bus doon at nakatulog ako ng kaunti. Actually, idlip lang. At ang magising ako ay nasa may bahagi na kami ng EDSA Guadalupe. At dito ay nagbaba sila ng pasahero at nagantay din ng ilang minuto bago umabante. Salamat sa driver at konduktor dahil hindi sila gaano nagbabad sa mga bus stop. At nakarating din ako dito sa may Centris bus stop or Eton Centris, katapat ng Carousel bus stop sa Quezon Avenue. At dito na rin sa may Centris ako dumadaan papunta sa sakayan ng mga jeep sa may Quezon Avenue. Magmo-monolog pa sana ako sa may bahagi ito, ngunit may dumadaan na ibang tao, nakakahiya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa mga susunod na vlogs. Ito po ang inyong lingkod, Andy Ralph. Maraming salamat.